Amen. Magandang araw po sa inyo lahat. Good morning. And I'm so grateful to the Lord to see the ministry of Putinlupa continually doing the work of God. I congratulate firstly Pastor James for starting the ministry and also Pastor Tutol for continually leading the flock. At sa lahat po ng members ng Macedonia Baptist Bible Church, congratulations po. 2 taon na po ngayong gawain. Marami pa po kayong rent na babayaran. Marami pa po kayong mga anniversary na ipagsasacrifice. Mahaba pa po ito hanggat hindi pa po bumabalik ang Panginoon. Lahat ng gawa natin para may maligtas pa, para ang mga anak ng Diyos ay mapag-ingatan pa. Alam niyo naman na ang target ng kalaban sa mga ligtas ay ang mabuhay na parang hindi ligtas para hindi kayo magpunga. Ang trabaho po naming mga pastor, ang nating mga gawain, ang huwag po itong hayaan na patuloy po tayo magtulungan, magpalakasan, gumastos, magpananininan, magsakripisyo para maipresenta po natin ang ating mga sariling katakap-takap sa Panginoon sa kanyang pagbabalik o hanggang sa tayo po'y pauwi niya na. At marami pa po tayong maabot na kaluluwa, lalaligin ang mga bayan na hindi pa po nakakapakinig ng Ebanghelyo. Kaya salamat po sa mga kapastoran na nandito po ngayon. Magandang umaga po sa inyo sa pakipag-celebrate at sa mga missionaries po natin. At even until later, ay i-highlight po natin ang ating pong Great Commission at pakikilala po natin yung ating mga missionary. So, ang ganda po ng lugar nyo ngayon. Congratulations. Thank you. Kami po'y kakauwi lamang kalitang madaling araw. Halos 2 oras lang ako natulog. 1.5 hour talaga. At ang aking mahal na asawa ay pinatulog ko muna sa glit. Para magandang buhay. Pag ang mga asawa po natin kulang sa tulog, magiging paglulubo ang buhay. Kaya sabi ko, matulog ka lang sa glit dyan, susunduin kita mamaya. So, they will be coming. Papunta na rin po sila. So, sige po, tayo po ay tumayo. And St. Baptist Church of Metro Manila is so happy and blessed to have you as our daughter church. And we will continually do our part to be a blessing. Hindi po sa akin yun. Ito po sa pagtulong po ng iglesia natin sa Maynila. At ganoon din naman ang pakikipagtulungan din ng gawain po sa Binya ng Carmona. Ayan. So, handa na po ba kayo sa salita ng Panginoon? Buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Corinto, chapter number 5. Chapter number 5. Let us study and read the verses. For we know that if our earthly house and this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Ayun po. It shall be that being clothed, we shall not be found naked. For we are now he that hath brought us with the selfsame thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. Therefore we are always for we walk by faith, not by sight. Kayo po. We are confident by saying that we are not after the Ramadan, and we are present of the Lord. Wherefore we labor that whether present or absent we may be accepted of him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, and everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Ay may mananakit, Panginoong Diyos, tulungan mo po ako. May bahagi ng tuwan ng iyong salita. Maraming salamat po sa 2nd anibersaryo ng Macedonia Baptist Bible Church. We praise you, Lord. In Jesus' name, amen. You may now be seated. Malinaw po mga talata nating binasa, kagaya po ng tema na ibinigay po ng host church ngayon, Forward by Faith.
And it's found on that verse, on verse number 7, and it says, "For we walk by faith, not by sight." Allow me to preach to you the message entitled, "Walking by Faith and Not by Sight." Malino po ang mga talata na nagpapaliwanag sa atin that bilang mga mananampalataya, may dalawang uri ng pamumuhay na maaari tayong ibuhay. Pamumuhay sa mamamagitan ng mata o ng pagkunawa. Walking by sight means to live according to what is visible, logical, and comfortable rather than by God's Word. Ang pamumuhay ayon sa pananaw ay naglilid sa atin na gagawa tayo at malilimitahan ang ating ginagawa sa sarili nating pangunawa at pagtansya. It's just but rational to be limited when it seems to be limited. Kung ano lang yung nakikita natin, mahirap po yung gagastos ka na isang bagay na nakikita mo yung budget mo sapat lamang. That's walking by sight. Hindi ibig sabihin nito na baliwala o bana-bana na lamang. Ang ibig sabihin na walking by sight, kaya tayong magkalkula kung minsan tinatansya natin ng mga bagay-bagay. But the problem with that is there are many things that are invisible to our physical senses. Maraming mga bagay ang hindi nakikita ng ating paningin. Walking by sight leads to spiritual incompetence. Pag lagi na lang na ang ginagawa ko sa Panginoon, ang vision natin sa ministry, ang pagkilos natin, ang paggastos natin, ang paghakbang natin sa mga bagay-bagay na patungkol sa Panginoon, ay lagi lamang sa pagtansya ng ating pangunawa. Nagdudulot po ito ng incompetence. Hindi ho natin magawa yung mga karapat-dapat. Hindi nakikita sa atin ang inaasahan ng Panginoon at ganoon din naman ang mga taong nakapaligid sa atin. The Bible tells us to trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Hindi ibig sabihin doon na hindi mo gagamitin ang iyong sariling pangunawa. Mamaya may papaliwanag po natin kung ano bang ibig sabihin ng walking by faith. Kaya lang, ang sabi po dito, lean na, hindi mo dapat sinasandalan yung iyong pangunawa lamang. Hindi mo dapat pinagtitiwalaan kung ano lamang ang iyong nakikita. It will lead to spiritual incompetence. Another sad thing about walking by sight is that it leads to selfish Christianity. The Bible tells us in Philippians 2:21, "For all seek their own, not the things which are Jesus Christ." The moment we Christians, o tayo po mga kapastoran, o tayo po mga missionary, ay limitahan natin ang ating mga ginagawa ayon sa ating pangunawa, nagtutulog po ito ng pagiging makasarili. Hindi natin nakikita ang biyaya ng gawin ng kalooban ng Diyos. Lagi po natin nakikita muna kung ano ang ating pangangailangan, kung hanggang saan lang ang ating kaya, kung saan tayo masasaktan, and we become selfish rather than selfless like the Savior. Malinaw po mga example ng Bible. For one is that righteous man called Lot. Tinawag siyang righteous ang agad siya ligtas. Ngunit malinaw na nung panahon na si Lot ay nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ang kanyang senses, hindi niya nagamit yung sense of faith. Tinignan niya lang yung sense of sight. Yeah. If you can still recall in Genesis chapter 13, nung nag-away-away ang mga tauhan ni Lot at saka ni Abraham, naisip nilang maghiwalay. Hindi naman masama na maghiwalay talaga sila sapagkat parehas na sila may ari-arian. Hindi. But the problem with Lot is he immediately used his senses to secure his family and his business. Yes. Tinignan niya kung saan maganda at nakita niya yung plains of Jordan. At kung nakita niya yun, na dali-dali siya nagdesisyon, dito ako magiging okay, dito ako magiging pinagpala, dito ako magpapatuloy. Ayun, napunta siya sa teritoryo ni Vice Gata. Napunta siya sa Sodom and Gomorrah. At doon, immediately, nagkaroon agad ng problema, ginera sila. Hanggang sa eventually, naging wicked yung nation na yon. At nakita natin ang kasiraan ng future ni Lot at ng kanyang pamilya at ng kanyang lahi. Just because he just limit himself to his senses, to his biological senses.
Hindi masama na gamitin mo ang mata mo, but you have to understand that there is much more than the physical eyes that you have. There is much more than the calculations of your mind. That there is a God up in heaven who is beyond our human calculations. Amen. And Abraham of that time, if you know that, he just knelt down and prayed. And after he prayed, God opened his promise again to Abraham and said, look, everywhere, this is the land that I will give you, and you have to stay here. And he had the promise that, mga kapatid, yan ang problema pag sarili na nating pangunawa ang ating ginagawa. Nalilimitahan tayo at nasisira ang mga bagay-bagay na sanang magiging maganda sa ating kinabukasan. Bakit ba tayo dapat mabuhay sa pananampalataya? Why should we do the ministry? Why should we live by faith and not by sight? Because of the ways of God. For one, napakahalagang maunawaan natin na iba ang gawin ng Diyos. Hindi maintindihan minsan ng sariling pag-unawa. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Ang Diyos po na pinaglilingkuran natin ay hindi naaarok ng pag-unawa ng tao. Kaya hindi ka dapat sumandal sa iyong pag-unawa. Again, hindi mali na unawain ang bagay. Pangit naman yung hindi mo kakalkulahin ng isang bagay. Dapat kinakalkula mo. Kaya nang huwag kang sasandal sa kalkulasyon mo. Higit sa dapat na pagsandal mo sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang gawin ng Panginoon ay iba. Kaya kung minsan pati ministry natin, dinadaan natin sa diskarte. Gagawan natin ng paraan kung paano tayo makalusot. Gagawa tayo ng paraan kung paano tayo maka-survive. Nalilimutan natin na may Diyos na nasa langit na iba ang gawin kaysa sa atin. At pag hindi tayo nabuhay sa pananampalataya, lagi tayong magpapatuloy na gawin ang mga bagay hindi ayon sa kanyang kalooban. Lagi na lang sa ating nakikita. Kaya nga, sino man naman ang hindi nagkakasala sa atin sa mga ganyang pagkakataon, lalo na po sa ating mga manggagawa. Minsan yung aking please pray for me, nagiging please pray for me. Dahil sa takot natin, sa kakulangan, mabilis tayo umasa sa tao. Nalilimutan natin na minsan ay nasasaktan ng Panginoon sa ating mga ginagawa. Gumagalaw tayo ayon sa ating pagdidesisyon at pagdidiskarte. Hindi natin naiisip muna kung ito ba ay kalooban ng Panginoon. At alam naman natin na may mga masasakit itong bunga. May kaming mga pastor, alam po natin yan. May mga mahahabding outcome. Yung mga panahon na diniskartehan lang natin ng isang bagay. Nilusutan lang natin ng isang bagay at hindi tayo nagtiwala sa Diyos. At inantay ang kanyang kalooban. Iba ang gawin ng Panginoon, sabi ng Biblia. Pangalawa, kung minsan ang mga ebidensya ay hindi sapat. Mahirap na mabuhay lamang sa mga ebidensya o mga patunay. Sapagkat maraming mga bagay ang hindi kayang i-explain ng mga nakikita natin. Yung weakness of proof, yung obvious naman. Kumbaga, kung susuriin naman talagang Bible, ang katotohanan ng pag-i-exist ng Panginoon ay handyan naman ang mga ebidensya. The heavens declare His hand, His mighty works. Dinideclare ang Panginoon, pero ang tao hindi pa rin naniniwala sa Diyos. Nahina kasi talaga ang problema. Kaya nga salamat sa Panginoon sa mga testimony natin. Alam niyo, sa mahirap po na lagi natin i-encourage sa bawat isa sa mga nangyari sa ating buhay. Halimbawa, sa pagtatagot sa pagbibigay, tunay na may mga pinagpala sa pagbibigay. At maaari naman po talagang ipatutuo yan. Hindi naman dapat na hindi natin pinapatutuo. Pero magsana na yan ang motivation kung bakit ang tao dapat magbigay kasi yung isang nagbigay, pinagpala. O paano pag hindi nangyari sa iyo, hindi tigil po ng pagbibigay mo sa Panginoon? I hope you're getting my point. These blessings and evidences of God's goodness are good. But folks, it won't
It won't last long. Hindi makapangyarihan ng ebidensya. It can be an encouragement, but it is not the absolute fuel of serving God. Serving God must be fueled by faith. Pananampalataya sa Panginoon. That's why when Shadrach, Meshach, and Abednego were thrown to the fiery furnace, before they were thrown, they said to Nebuchadnezzar, God can save us from this fire. But if He won't, we will still not bow down. Yan ang pananampalataya. Kaya kami i-bless ng Panginoon. Pero kahit hindi kami i-bless, hindi kami luluho. Kasi pinaglilingkuran namin ng Diyos. Kayang i-provide ng Diyos ang iyong pangangailangan. Kaya kanyang pagyamanin. Pero kahit hindi kayo umaman, at sabi ng Biblia, paglingkuran mo ang Diyos. Gawin mo ang kanyang kalooban. That's what living by faith is. And much more, doubt is destructive. Kaya kailangan nating mabuhay sa pananampalataya. Unang, gawin ng Panginoon, iba. Pangalawa, ang ebidensya kapos. Pangatlo, ang doubt nakakasira. Hindi neutral ang pagda-doubt sa Panginoon. The moment na hindi ka nagtitiwala sa Diyos, hindi yan normal. It can lead to a worse life as a Christian. Amen. Pag nag-aalinlangan na tayo sa Panginoon, nawawala na ang mga katotohanan dati niya nang inilatag sa atin. Tingnan niyo, naalala niyo nung nagpakain ng Panginoon ng 5,000? At sinabi ng Panginoon ay pupunta sa doon sa isang lugar, at biglang nagbiyahe yung mga apostol doon sa dagat. May natakot sila. At yung takot na yon, ang naging dahilan para malibutan nila ng 5,000 pinakain ng Diyos sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Sa tuwing tayo'y nag-aalinlangan sa kapangyarihan ng Diyos sa ating ministeryo, sa ating buhay, sa ating mga gawain, unti-unti tayong nakakalimot sa napakarami ng sinagot na panalangin ng Panginoon. Nalilimutan natin na marami na siyang panalangin na sinagot. Nalilimutan natin na marami na tayong bayarin na nabayaran. Nalilimutan natin na marami na kaluluwang na abo. The moment you doubt God, napupuno ito ng kalimot. Forgetfulness will cover you once you doubt God. And so, that's why God wants us to live by faith. Amen. Wants us to live by faith. They ye brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. Thou holds our service. Pag nag-doubt ka sa Panginoon, hindi lang niya na itatago ang katotohanan, tinipikil ka pa niya sa paglilingkod. Thou holds our service. If you would go to the book of Ezra, when the people of God have waited for 70 years just to build the temple during the captivity period, mga kapatid, tulong-tulong sila sa paggawa ng templo. Kaya lang nung pinagbawalan sila dahil sa kanilang paggawa, iyakan pa sila. Tinuturo niya sa Bible College, di ba? Iyakan pa sila. Sigawan pa sila kasi 70 years nilang inantay yung preaching ni Jeremiah was fulfilled. And it was being fulfilled on their very eyes. Them being the ones that will be the fulfillment. Sila yung fulfillment ng preaching ni Jeremiah. Ginagawa na nila yung templo after 70 years of captivity. Nung natapos sila yung pundasyon, pinigilan sila ng mga kalaban. Nag-doubt sila ngayon sa Panginoon. Nung nag-doubt sila sa Panginoon, ayun, tumigil sila. For 18 years, 70 years silang nag-antay. 70 years in the making. Napaka-dramatic ng Ezra chapter 1, 2, and 3. Pagdating sa chapter 4, huminto sila. Alam niyo ba marami tayo sanang nagagawa sa Panginoon, pero dahil nagkanilangan tayo, tapigilan tayo. Yes. At ang pasamaan nito minsan, natatagalan magpigil sa atin. Tumatagal. And leads us to this third truth
that when we doubt, we are being humiliated. Kung ang pangit ang patutuo natin, nakakaya tayo. Unbelief, thou will make you an ordinary human. And what's with that? Folks, you have been saved by the supernatural Savior. You have a supernatural Bible. You have an infinite Spirit of God. You ought not to be ordinary. Don't get me wrong. Ang ibig sabihin ng may kata, only uses ordinary people. Tama lang naman ko yung ordinary. Ang point ko lang, ang ordinary yung Kristyano, dapat nakikitaan na ni Mada. Right. Dapat nakikitaan ka ng mga loved ones mo ng biyaya ng Diyos. Hindi mo kinakailangan laging sasabihin. The moment you serve the Lord, you do what is right for Him, people will notice the manifold graces and blessing of that Almighty God that you claim you have. Makikita nila ang pagbabago sa iyong buhay, makikita nila ang probisyon, makikita nila ang himala, makikita nila ang pagpapatuloy sa iyo, and it is an impact that influences people. Because once Christ is lifted up, He will draw people unto Himself. Yeah. Pag naitanda sa Panginoon, lumalapit ay nagdadala siya ng mga tao sa Kanya. At ito'y sa pamamagitan ng ating pagpatutuo, ng ating mga liwanag. Pero the moment you doubt, that's nothing. You are as normal as you were when you were not yet saved. Wala pang pinagkaiba. Matagal ka mong Kristiyano, pero bakit parang wala kang kapalit? Parang wala kang pinagkaiba sa unbeliever. Kasi hindi kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Can you imagine that among the cities during the time of Christ, Nazareth was that city that the Bible says, and He did not many mighty works there. Pangalan po. Sa dinabi-dabi pa naman na He was not called Jesus of Capernaum, Jesus of Bethlehem, Jesus of Jerusalem. He was called Jesus of Nazareth. Nakadikit sa pangalan ni Lord yung city nila. Pero pag pinasa nyo sa Bible, ang sabi, and He did not many mighty works there. Wala siyang ginawang ganap na bato. Bakit? Because of their unbelief. Yes. Sa kadahilan ng hindi sila naniniwala. Kaya kahit itabi pa sa iyo ang pangalan ni Jesus, o kahit Jesus ang pangalan mo, kung hindi naman ikaw nagtitiwala sa Diyos, hindi gagawa ng mga dakilang bagay ang Panginoon sa iyo. Kahit mag-born wine ka ba? Kahit kami mga preacher, kahit maging bombastic pa kami dito. Kahit pa kami makilala. Kahit pa ikaw ay sumikat. God will not do mighty works in your life because of doubt. Pag pinag-aalinlangan mo ang Panginoon, paano ba mabuhay sa pananampalataya? Bago natin ipagpatuloy, ano muna yung hindi pamubuhay sa pananampalataya? Kasi baka mamaya, hindi na ako mag-walk by sight. Mag-walk by faith ako ngayon. I will dream. I will believe. I will survive. Sa starstruck yan, di sa Bible yan. Yung ganun eh, di ba? Baka mamaya, kung decision ka mabuhay sa pananampalataya, pero hindi naman sa Bible yung decision mo. What walking by faith is not. It is not dreaming or wishful thinking. Baka ang akala ninyo sa pananampalataya, basta nangarap ka by faith. By faith. By faith, yayaman ako. Hello? By faith, yayaman ako. By faith, ganito. Yung offering ko, ita-times 3 ni Lord to. Ano akala mo sa offering box? Betting station? Na pag itinaya mo, dodoblehin niya? On your terms, God can double it, God can even triple it, God can bless more. Pero hindi sa pangunawa mo lang. Hindi ito uso ngayon sa modern Christianity, yung i-claim mo. Ano ba tawag sa gano'n? Manifesting. Pag nagsasalita ka, sabihin mo, magiging prophetic yan.
Oo, pagpapalain ka ng Panginoon. Bibigyan ka ng bagong kotse this 2026. Hindi pa nananampalataya yung magpabola sa prosperity gospel. Oh, don't get me wrong ha, meron doon tayong tinuturong biyaya ng Diyos at saka financial blessing din ng Diyos. Biblical naman ho yun. Kaya lang iba ho doon sa wishful thinking. Pinapangarap mo lang na itong mangyayari. Sinasabi mo lang, powerful daw kasi ang tan. It is taken out of context. May nakalagay talagang powerful lang tayo. Ang ibig sabihin nun, yung topic ko kasi pag nagsalita ka, nakakasakit ka. Yun ang ibig sabihin ng power of the tongue. Hindi pag binibigkas mo, magiging ikaw. Hindi po ganon. Hindi po totoo yun. It is not dreaming or wishful thinking. The Bible tells us in Proverbs 28:26, he that trusted in his own heart is a fool. Kamangmangan ang tawag doon. Pag nagmamahig, sinasabi mo lang, bigla na lang magkakatotoo. Hindi po genie ang Panginoon natin. It is not unbiblical or irrational living. Ang walking by faith, hindi po yung outside the Bible. Hello? It must be according to the law of the Lord. Dati gano'n nakala ko sa pananampalataya eh. Naalala ko nung bago kong Kristyano, di traffic sa Alabang. Sabi ko, Jesus name. Jesus name. Patatanggal ng traffic. Nung natanggal ng traffic, lumusok. Wow! Sabi ko, powerful! Mas traffic ulit. Pagdating niya susukatan. Ganun ang mga Jesus Miracle Crusade. Ganun sila lahat yung mga grupo ng mga modern day Christianity at mga Pentecostal. Mga kapatid, huwag ganun. Huwag ang pananampalataya ay hindi yung katulad ng ginawa nung nasa Australia dahil daw si Daniel tinapon sa Lions Den. Nag-preach siya doon sa zoo. Tumalong siya doon sa leon. Sinakwal siya ng leon. Kasi hindi yun by faith. Hindi ganun ang by faith. By faith, itataya mo lahat ng tuition ng anak ko. Dahil may sacrifice kami ngayon. Tiyak bukas, mag-enroll ito. Dodoble into ni Lord. Tinaya mo. Ayun, walang bumalik. Hindi nakapag-enroll ang anak mo. Ang pananampalataya, hindi ka muna mag-aaral kasi magsasakripisyo tayo sa Panginoon. Pero yung ikaw ang nagdinisisyon ng blessing ni Lord sa'yo, Yes. kung iba pa lang i-bless niya sa'yo, ikaw ang magsasabi, wala sa Bible ang iyong ginagawa. Or out of context ang iyong mga pinalinigang talata. Mga kapatid, ingat tayo, hindi po yun walking by faith. It is not walking by faith. Walking by faith truly is rooted in God's Word. Ang walking by faith, malinaw ang konteksto ng mga talata ng Biblia sa iyong pangunawa at dahil sa mga prinsipyong yan, ginagawa mo ang mga bagay-bagay ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yung bigla ka na lang pumikit tapos nakita mo yung mapa ng watawat ng isang bansa. Tinatawag ata ako ng Panginoon din sa bansang ito. Kasi kada pikit ko, pagdilat ko, yun pa din. O kaya sa isang panaginip, may kumausap sa'yo. Nakaputi. Hindi ko ganun pananampalataya. Mag-ingat yung kayo sa kakatulog nyo yan. Kaya kung ano-ano napapanaginipan ninyo. Pag may nanaginip kayo at natulog kayo at may kumausap sa rin na nakaputi, madaming nakaputi, pati white lady nakaputi. Ang Panginoon makikipag-usap sa atin sa kanyang salita. Hindi yun sa mga panaginip natin. Kaya kahit malaglagan ka ng ngipin sa panaginip, huwag kang matakot kung may mamamatay kasi kahit hindi ka malaglagan ng ngipin, talaga namamatay ang tao. Mga ganun eh. Yung ngipin ko, may mamamatay. Sabi ng Panginoon, hindi ako mag-church ngayon. Biluhin mo. Nakabase hindi sa Biblia kundi sa panaginip. Ang paglakad sa pananampalataya ay dapat nakaugat sa salita ng Diyos. Dapat ay nakasentro o nakaangkla sa karakter ng Diyos. At dapat nagbubungad ng pagsunod. Yan ang tunay na pananampalataya. Yung pinasinusunod mo,
kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi yung nangarap ka at itong mangyayari sa'yo, no. Kundi ayun ang sinasabi ng salita ng Diyos at sinunod mo yan, yan ang tinatawag na pananampalataya. Faith is always anchored in God's character. Faith has always the foundation as the Word of God, and faith will always result in obedience to God's Word. Amen po. Yan ang walking by faith. Amen? And so, may we challenge you members today of Macedonia Baptist Bible Church and all of us who are here, let us start to walk by faith this new year. Yes po. Amen. Magsimula tayong muli magbasa ng Bible. Hindi Yes. talaga pwede na yung walking by faith. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Ang hilig natin magsalita ng by faith, by faith. Ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, hindi pa natatapos yung Bible mo. Buklatin mo na yung Bible mo. Magtanong ka kay Pastor Ronald, na exposition teacher yan. O, Pastor, tutukul pa sana ito. Para walk by faith ka. Amen. At simulan, ikaw din naman na Kristiyano na matagal ka nang inahamon ng salita ng Diyos, simulan mo nang magtiwala sa sinasabi ng Biblia. Amen. Simulan mo nang gawin at ibase ang iyong pananampalataya at paglilingkod sa mga prinsipyo ng mga talatang na ipangaral sa iyo. Kaya kinakailangang mapalapit tayo sa Diyos ng maayos. Hello? Hindi pwede na nag-walk by faith lang sinasabi mo, pero may ginagawa kang mga hidden na kasalanan. Hindi yan walking by faith. Kasi pag walking by faith, sinusunod mo ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi lang sa isang talata, kundi sa buong konteksto ng Biblia. Amen. Dapat ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Bakit ba dapat tayo mabuhay sa pananampalataya? Unang-una, the worth of walking by faith. The worth of walking by faith. Letter A, it reveals invisible realities. Pag nabuhay tayo sa pananampalataya, makakakita tayo ng mga bagay na hindi naman nakikita ng mata. The Bible tells us in 2 Corinthians 4:18. Look at that. 2 Corinthians 4:18. 2 Corinthians chapter 4, verse number 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Oftentimes, eternity is blurry in our eyes. Hindi natin makita ang importansya ng kaluluwa. Hindi natin makita ang importansya ng panibagong gawain na may start. Hindi natin makita ang importansya ng mga kaluluwa sa ibang bayan kung paano silang maliligtas. Sapagkat hindi tayo namubuhay sa pananampalataya. Sa patuloy na pag-advance ng mundong ito, unti-unti tayong yung ating carnal flesh, unti-unting pinapalakas ng modernism. Hindi masama ang magpakamoderno, dapat tayo magmahal. Kaya sa pagganda ng pagandang technology at pakomportable ng buhay, nalilimutan natin o lumalabo ang pangunawa natin sa kaluwalhatian at sa walang hanggan. Nawawalan ng value ang mga kaluluwa. Nawawalan ng value ang misyon. Nawawalan ng value ang kabanalan. Nawawalan ng value ang kapangyarihan ng Diyos. And folks, listen, once you start to commit your life, living and walking by faith once again, it will make invisible things visible to your faith. Amen. The power of God is something that we miss every time we walk by sight. Hindi natin nauunawaan ang kapangyarihan ng Diyos. Minsan lagi natin nakikita sa tao. Kung sino yung mayaman, sino yung nag-love gift, saan ka magkakapera, anong trabaho yung malaki ang sahod, kahit may pasok sa linggo, kahit hindi ka na nakakapag-church, ano yung ganito. Now, pwede mo kalkulahin ang isang bagay.
Pwede mong tingnan ang mga options. Pero pag hindi ka naglagak ng pananampalataya sa Diyos sa mga bagay-bagay sa trabaho at sa ministeryo, hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Panginoon. Na mas higit dyan sa promise na sa'yo. Na mas higit dyan sa iniisip mong magiging maalwas ang iyong buhay. Yung iniisip mong mas mapapa-okay ka. Nakakaya, listen, especially sa ating mga tao ng Diyos, it is a shame to put our trust in man while God is always there. Amen po. Being a powerful and almighty God. Ay, at sa Panginoon yan, na pag nagtiwala na tayo sa tao, na pag nag-compromise na tayo. Kaya nais ng Diyos pumalik tayo sa pamumuhay at paglilingkod sa pananampalataya upang magtiwala ulit tayo. Hindi dun sa mga naglalakip, hindi dun sa magandang trabaho, hindi dun sa boss na nagbigay ng bonus, kundi sa makapangyarihan Diyos na nagligtas at tumawag sa atin. Ibalik natin ang pagtitiwala namin sa Kanya. O kung minsan parang wala, o kung minsan parang hindi nakikita, sapagkat yan ang realidad ng buhay. O hindi na wala ang Diyos. Tama po. Ay, nawawala yung pananampalataya natin. Kaya parang hindi siya umikilos. Parang wala siyang kapangyarihan. Kasi nabuhay ka sa pangunawa. Pero kung ibabalik mo ang liwanag ng pananampalataya, makikita mo muli, oo, hindi tao ang aking inaasahan. O hindi trabaho magpapayaman sa akin. Makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran ko. Amen. The God that I serve is a powerful God. I remember those times when we were starting the ministry without any support. All I had was the promise of God. Amen. And it never fails. It never fails. People would try to give promises. And it's good. And we thank God for people. But folks, don't you ever lean on men's promises. Standing on the promises of God. Lean on God's promises. Hope in God. You know what's good with God's promise? Even it was not yet fulfilled, it's sweet. Ano yung pangako ng Panginoon? Hindi ba dumadating yung bipiyaya niya? Kung kahit parang wala pa. Habang ginagawa mo mga bagay na yan, may tamis sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga kahit hindi sila ligtas, kaya si Shadrach, Meshach at Abednego, kahit hindi ligtas yun lang manindigan sila sa Panginoon, matamis na Matamis na Yung pakayag mong naglakad sila, sunod na lahat lumihawag sa kanila, sila wala pa. Mga kapatid, can you imagine yung trail na nilakaran nila? The joy never started when they were walking through the fire. The joy started when they stood up for God. Amen. Wow. Hindi kami luluwi. Kahit hindi kami iligtas. Iyan ang tamis ng pananampalataya. Yes. Nakikita mo kapangyarihan ng Diyos kahit wala pa yung blessing. Kahit hindi pa sinasagot ang panalangin mo. Kahit konti pa lang ang member. Kahit wala pang nagsusuport. Kahit parang ang hirap-hirap ng ministry. But because you're serving the Lord and you're doing it right, you can visibly see the power of the God that is calling you. Amen. Nakikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Through faith, we understand the worlds were framed by the Word of God. The power of God, the price of His high call, yung halaga ng panawagan niya. Mga kapatid, hindi natin nakikita pag nabubuhay tayo sa ating paningin lamang. Ngunit sa moment na tayo'y magtiwala muli sa sinasabi ng Diyos, maunawaan natin na maayos ang banal na kasulatan, tumataas muli ang tingin natin sa ating panawagan. Pagka na tayo, parang nanlilit tayo sa calling natin Hello? Di ba lagi sinasabi sa mga pastor, lalo na pag ang katapusan ng Sunday, wala pang katapusan. Parang katapusan mo na Kasi wala pang sahod. Tapos last Sunday na, walang giving, walang offering, nanlilit ka. Member, sana maunawaan ninyo, sa tuwing uuwi kayo, at hindi pa bayad ang renta ng inyong church, kayo, uuwi na lang at papapasok na naman kayo yung pastor ninyo, hindi pa rin makatulog, nag-iisip pa rin kung anong gagawin niyo sa pambayan.
Tao lang din ho yung mga lingkod ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon, pag kami namumuhay sa pananampalataya, sa kabila ng mga kakulangan, laging mataas ang tingin namin sa panawagan ng Panginoon. Kaya hindi ho kami bumibitiw. Kaya hindi ho namin ito pinababayaan. Kaya kami ay nagpapatuloy. Kaya tandindihan ang ating mga pastor at mga misyonero na patuloy na naglilingkod sa Diyos. Sapagkat napakataas ng halaga ng kanyang panawagan. Higit ito sa mga palakpak at amen ng mga tao. Higit ito sa mga resulta na nakikita na natin. Ang panawagan ng Panginoon ang napakataas. Kaya hindi dapat natin ipagpalit. The price of the high calling of God. Ladies and gentlemen, my beloved brethren, faith pleases God. Alam naman natin yung verse na yan sa Hebrews chapter 11 verse 6. Faith provides victory. Yan ang halaga kung bakit dapat tayo mabubuhay sa pananampalataya. The moment na iwanan mo ang Bible reading mo, the moment na hindi mo na nauunawaan ng Bible at binubuhay mo na lang ang ministry ayon sa kung ano man ang nangyayari, that's the moment na papasok ng kasalanan. Lagi kang talunan. Pwedeng maging maayos ang attendance. Pwedeng maging maayos ang giving. Pero mga kapatid, pag hindi tayo nabubuhay sa pananampalataya, napakalikot ng kalaban, kakainin tayo ng tukso. Nakakatakot. Hindi tayo nagiging matagumpay. Malinaw po ang talata ng Biblia. This is the victory that overcometh the world. Even our faith. Malakas ang tukso ng lust of the flesh. Hello? Sana hindi mo natin kakalimutan ito. Na ang goal po natin hindi lang may maligtas. Ang goal po natin mabuhay ng banal sa harap ng Diyos na tumawag sa atin. Tao po mga kapatid, hindi po kita kapag tithes and offerings na kayo at na-appreciate kayo ng pastor sa church, okay na. Kung may mga tinatago kayong kasalanan, you are not victorious. Kung niloloko mo ang misis mo, niloloko mo ang mister mo, adik ka sa pornography, may ginagawa kang mali, may mga itinatago kang kalukuhan, hindi ka pinagpala, hindi ako pinagpala. Walang kwenta ang reliyon! Kung walang katotohanan. Tama po. Para tayong mga kulto, mga kapatid, para tayo yung mga nakaw, siguro sikat lang din tayo, kagaya nila Father Flaviano. Baka nakita na rin yung mga pinabano natin sa Facebook. Nakakahiyan tayo mga kapatid. Magtulungan tayo, hindi lang kami mga pastor, kami una kasi kami ang leader ninyo eh. Paano ko sasabihin yung mga tatay namin, sige nga, na maging matapat sa asawa kung ako magluloko sa asawa mo. O kaya hindi ko sinasabi na, oy, holy ako, kayo hindi. Hindi lahat tayo, hindi tayo holy, mahuhuli tayo. Pag hindi tayo nabuhay sa pananampalataya. Pinibalik natin kung panahon natin na binabasa natin ang Biblia. Tinitignan natin ang kalooban ng Diyos. Para kahit walang nakakakita sa atin, alam natin na hindi tama ang mga kasalanan na yan. Pagpupuhay natin, sino ba naman ang hindi mahina sa kasalanan? Lahat tayo. Nandiyan ang tukso, anytime pwedeng i-offer sa iyo yan ng Diablo. But if you're walking by faith, my friend, you can overcome sin. You can overcome sin. It is dangerous when sin is offered. There are times, siguro mga pastors dito, there are times that sin was offered to me. And I just praise God for grace. Salamat, di ko kumakato sa offer. Are you with me? Bakit di ako mag-praise na ngayon sa inyo? Salamat, hindi ako perfecto. Pero salamat, tinuturuan tayo ng Biblia, ibalik mo yung pakunawa mo sa kanyang salita. Hindi porket okay na ang ministry, okay ka. Hindi porket nakapagbigay ka ng member, okay na. Hindi porket ikaw ay kilala sa church na nag-ministry, okay na. May Diyos na nakatingin sa'yo. At pag hindi tama ang ginagawa mo, hindi ka matagumpay. Hindi ka makapangyarihan. Para tayo yung mga kulto.
Ang kapangyarihan natin ay nasa ating pabubuhay ng tapat at banal sa Diyos na tumawag sa atin. At ang tanging paraan para mapagtagumpayan natin ang pagkarami-raming tukso sa buhay at ministry, mabuhay tayo sa pananampalataya. This is the victory that overcometh the world. Even our faith, kahit kung biwas ka pa, kung hindi ka babalik sa pagbabasa mo ng Biblia, hindi ka babalik sa maayos mong relasyon sa Panginoon, darating ang panahon na napakalakas ng tukso, hindi mo ito matatanggihan. Lalo na pag walang nakakakita. Pero salamat pag may buhay sa pananampalataya, kahit hindi nakatingin ang basis mo, kahit hindi nakatingin si pastor, kahit hindi alam ng mga members, kahit mag-isa ka lang sa trabaho, pag inoperan ka ng ka-workmate mo ng mga indecent proposal, kaya mong magtagumpay. Kasi maayos ang relasyon mo sa Diyos. Natatakot ka kasi alam mong nakatingin siya sa'yo. Magiging matagumpay tayo. Wala nang mas liligaya pasagat niya. Nang kakaya ng Apostol Pablo, masabi natin, I have finished my course. I have kept the faith. Salamat, Lord, natapos mo. Perfecto na, Lord, salamat mo. Nagawa mo ang kalooban mo sa aking buhay. Hindi lamang sa tukso, kundi sa takot. Hindi lamang tukso kumakain sa atin, kundi takot. And I just thank the Lord sometimes I experience depression and so I can manage to tell others about the hope that God gives. Naranasan niyo ba yung punong-puno kayo ng problema ang bigat-bigat? Tapos na-overcome mo dahil sa Panginoon. Amen. I can testify on that. Alam niyo, nung sinold ng Panginoon yung puso ko, yung problema mas much worse. Napakatindi ng problema ng depression pagkatapos binigyan ka ng kapahingahan ng Diyos. Akala ko pagising mo tapos na yung problema. Mas malala pala pero maayos na yung puso ko. Yan ang kapayapaan ng Diyos. Amen. Passeth all understanding. The peace of God. Amen. Ma-overcome mo yung fear pag nabubuhay ka sa pananampalataya. Hindi ibig sabihin na nananampalataya ka, no fear ka, no fear comes. The Bible tells us, what time I am afraid, I will trust in thee. Sinabi ng Haring David yan, sa mga panahon na takot ako magtitiwala ako sa iyo, Diyos, sapagkat sa the moment na magtiwala ka muli sa Panginoon, magkakaroon ka ng kapayapaan. Hindi automatic mawawala ang problema mo. Hindi pagising natin, mayat na yung upa, magugulat ka doon pa rin. Pero mayayos na yung puso ko. At yan pa rin yung asawa mo, galit pa rin sa'yo, pero maayos na yung puso mo. Itabrad-try ko na lang, maayos ang puso niya, para maayos ang tayong dalawa. Di ba? Hello? Yeah. That's the worst of faith. It makes our ministry exciting. It makes our testimony powerful. Man. It clears our vision on how to serve the Lord and love Him the rest of our life. That's the worth of our ministry, Pastor. I amen for property, amen for good numbers. But folks, the moment you know that you are serving God truly, maayos mong pinaglilingkuran ng Panginoon, yan ang pinakatamis ng ating mga gawain. Kaya nga may mga ministry sa Cueva, may mga ministry sa underground churches, may mga ministry sa mga Islam countries, pero nagpapatuloy kasi hindi ang encouragement nila yung pakilala, hindi ang encouragement nila yung pagkapera, ang encouragement nila yung kalooban ng Diyos. At yan ang nagpapatamis sa kanilang ministry. Hindi po natin tinatangkad ang mga pangarap nating personal sa ating mga gawain. Ngunit ibinabalik lang natin lahat sa pananampalataya. Nang makita natin uli ang tamis ng gawain pinagkaloob ng Panginoon. And number 2, not just the worth of faith, but the work of walking by faith. Makikita natin na ang lakad sa pananampalataya, tunay na gumagawa. Kagaya po ng James. Di pa malinaw naman ang nakalagay sa aklat ni Santiago. Sabi niya, pakita mo yung pananampalataya po gawa, pero papakita ko sa iyo sa pamamagitan ng aking gawa, ang aking pananampalataya. Ang ibig sabihin ng tunay na pananampalataya, may trabaho. May nakikitang patotoo. May nagagawa. The moment a church, a pastor, a preacher, a member, a Christian starts to walk by faith, then he will start to live an acceptable life before God. Amen. Ang naiisip natin, hindi lang basta mag-offering. Hello?
ang iisipin natin, magbigay ng katanggap-tanggap na offering. Hello? Hello? Lalo na may mga church na wala namang yung mga pangalan-pangalan. Basta maglalagay ka na. Walang makakahuli sa'yo, kaya daling hindi magtapat sa Panginoon, di ba? Pero pag pananampalataya ang dahilan mo, lagi mong iisipin, Lord, katanggap-tanggap ba itong inaalay ko sa'yo? Sa kabila ng ang dami kong ginastos dito sa cellphone ko at saka sa pagkain ko ng New Year, Pasko. Tapos na ngayon New Year, ang lakas mo pang kumain eh. Marami ka pang ginagastos. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, may mga Kristiyano, grabe talaga. Ako nga inisip ko, kami po mga pastor, to, talaga lahat by faith kasi nga, tama, even rationality is weak. Being rational naman, members, listen to me, this is for you. Rationality muna. Lahat tayo nagbibigay kasi parang may kabuhayan ang gawain ng Panginoon. At habang may mga members na ang tapat-tapat pagbigay, ikaw hindi pa din. Di ba napaka-irrational? Tapat ni sister, ang tapat ni brother, ang tapat ni pastor. Ikaw wala talaga. Araw na nakatapat sa'yo. Ayaw mo magtapat sa Panginoon. Di ba napaka-unfair yan? Habang yung iba ang tatapat. Amen! Kaya naman, kapatid, sana hindi lang rationality ang tinitignan natin. Inisip ko lang yun. Ang tao talaga pag walang pananampalataya, kahit napakalino naman, kung napakalino naman, 10 kayo, lahat nagbibigay, ikaw lang hindi. Di ba napaka-fair ko? Hindi naman nakalagay yung Panginoon sa amount eh. Halimbawa, kung lahat tayo 10, may mayaman, may mahirap, ang sabi ni Lord, lagi kayo magbibigay ng 1,000, lugi yung mahirap. Kasi 1,000 eh, wala kong 1,000 doon mahirap eh. Ang nakalagay sa Bible na example, tithes and offerings. Kung ano yung meron ka, yung porsyento na meron ka, kaya may mga mayayaman, nagka-tithes and offerings. May mga mahirap, nagka-tithes and offerings. Magkaiba sila ng pera. Pero pareha sila ng pananampalataya. Amen. Tapos ikaw natawag ka ng Kristiyano hanggang ngayon, nanonood ka lang. Hello! Yeah. Are you with me? Yes. But praise God, our ministry is not based on rationality alone. Our ministry is based by faith. Amen. Kasi kung mo naman ang palataya, tasin mo naman ang tingin mo sa Panginoon. Huwag laging ibinabayad mo sa kuryente yung giving mo. Hindi mo napapagod, lagi ka naghahabol kasi ayaw mo po sa palataya eh. Are you with me? Members? I hope you understand. Wala naman ako makukuha sa inyo kahit turo ko kayo nag-giving eh. I'm just telling you the truth. More than being rational is trusting God in whatever you have, believing that all things come from Him, and so you honor that God provided all for you. Amen. Believe by faith. And you will live a life acceptable. Hindi lang sa offering, pati sa buhay. Tao ko, iaalay natin, hindi yung nakikita ni pastor, hindi yung, kundi kung ano yung tatanggap-tanggap sa Diyos. Kung ano yung pinaka-order sa kanyang harapan. The work of walking by faith is acceptable offering. The work of walking by faith is an all-out obedience. Ang ginagawa ng taong nabubuhay sa pananampalataya, ang pagsunod hindi 50-50. Ang pagsunod all out. Look at what Abraham did by faith. He left and he went not knowing whither he went all out. Iniwanan niya yung Ur, sinunod niya ang Panginoon. At wala siyang iniwang reservations. Members, just try to imagine, if we walk by faith, what if all of us, members, what if all of us will walk by faith again? Amen. Ang titignan natin, hindi yung problema natin, hindi yung kailangan natin, kundi ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang salita. Right. Sa tingin ko, marami tayong magagawang pagsunod. Amen. Sa tingin ko, iiwanan mo na yung mga iligan mo. Hello! Baka may nabubuhay pa dito sa iligal. May nangungupit pa dito. May mga bagay pa na ginagawa na mali. Susundin mo ng buo ang Panginoon. And thirdly, the work of walking by faith is amazing hope. Amazing hope. Look at Hebrews chapter 11 verse 10 and I want you to see that. Hebrews chapter 11 verse 10. Alam niyo, ginagawa ng pananampalataya sa atin, binibigyan tayo ng dakilang pag-asa. Hebrews 11:10. For he looked for the city
which hath foundations, whose builder and maker is God. In the process of obedience and ministry and serving, oftentimes discouragements come, depression, utang, problema, weakness, away, kahirapan, at iba pang mga bagay. But you know what's good with faith? Faith gives you a lively hope. All throughout the Bible, what makes a difference? Of course, they take tatlo, di ba? Faith, hope, and love. The greatest of these is love. And we know that. But why is it in the top three? If you would notice on all of the characters of the Bible, especially of those who have a long time of ministry, pag long time of ministry sa Bible, long time din yung trials. Jeremiah, Isaiah. There are trials of persecutions and challenges. But all of them has this common denominator. They live with hope. Amen. Jeremiah, in all those years, tinapon siya, hindi siya pinag-asawa ng Panginoon, pinagbintangan siya, maraming pang iba, binenta ko siya ng lupa, na nakakulong na siya. All of those things, he was living in hope. And I would really say it's amazing hope. Napakadakila ng pag-asa ng anak ng Diyos na nabubuhay sa pananampalataya. Pastors, remember the time when we were starting the ministry? I cannot imagine. I overcame those things. Naalala ko yung sinabi ng father-in-law ko, saan kayo titira? Sabi ko, dito po sa Condonado building. Sabi ko, kung ngayon nangyari, pagkakutusan ko yung, halimbawa may anak akong babae, tapos may mag-propose, tapos matitirahin niya sa Condem building. I just don't understand. But folks, what I can still recall until today, and I believe all of us who serve the Lord, we have this lively hope, that amazing hope, that as we serve God, dun sa mga panahon ng mga pera, dun sa panahon ng may mga problema, we have that amazing hope that God is calling us to serve Him. Napakatamis na pag-asa na alam nating masaya ang Panginoon sa ating ginagawa. Hindi mapapalitan ng pera ng pag-asa na yan. Amen. Yan ang tamis ng ministry natin, Macedonia Baptist Bible Church. If you will serve God, always having that amazing hope, looking for that city which had foundations, builder and maker is God. Last but not the least, and so you will feel the results with wonders of walking by faith. Wonders of walking by faith. Ang mga hiwaga ng mga Kristiyano, pastor, missionary, at mga iglesyang nabubuhay sa pananampalataya, nagkakaroon tayo ng patutuo ng mga himala. Nagkakaroon tayo ng patutuo ng himala. Look at Hebrews chapter 11, verse 33 to 34. Who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens. Women received their dead raised to life again. These are all testimonies of miracles of God. Members, listen, nagkakaroon tayo ng testimony pag prayer meeting. Pasama kayo. Do you share testimonies? What have been your testimonies in your prayer meetings? Ano ba yung mga naikwento mo na hindi kwentong barbero? Mga kwento ng himala ng Panginoon. Mga kwento ng pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Mga kwento na hindi ikaw ang naitataas o yung mga taong nag-upkeep sa'yo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. Marami pang mga himala ang aasahan natin, Macedonia, kung sisimulan mo kayong mabuhay sa pananampalataya. Tama na yung lagi na lang nakakatpula ka sa mangyayari, sa sahod mo, sa pera mo, sa kakayanan mo, sa mga problema mo sa buhay. Itama mo yung sarili mo sa Panginoon, makinig ka sa preaching ng pastor mo, ibalik mo muli yung patutuo mo, magsimula kang sundin ang kalooban ng Diyos. Kung minsan magigipit ka, pero nagtatapat ka pa rin. At para unti-unti, mag-himala ang Diyos sa iyong buhay.
makakakita ka ngayon ng wonder. Kasi pag lagi na lang diniskartehan mo ang bagay, na-solve mo nga o na-save mo ang sarili mo, pero walang miracle. Pero yung nagtiwala ka sa Panginoon, hindi ka umasa sa tao, pinakita mo na, Lord, magtitiwala ako sa iyo, gagawin ko tama. Hello? Aba, unti-unti magkakaroon ng mga milagro ang Diyos sa iyong buhay. At ang mga milagrong yan ay napakahiwaga. Bakit? Lagi nga lang makikita nyo sa Bible, laging beyond their power. Yung mga himala ng Diyos, laging higit sa... Oh, tsura ni Pastor J.D. Mang, itong nag-start na President of this Bible Church. Hello? Are you with me? Why? That's the power of God. Amen. Si Pastor Ronald Tutol ang nagpapaslong dito. Ikaw, member, itong nagagawa mo sa ministry mo, sa trabaho mo, laging higit sa kakayanan natin paghimala ng Diyos. Amen. At napakaganda ng ganon. Yan ay tagumpay ng ating pananampalataya. Hindi lang yan ang hiwaga. Pangalawa, yung hiwaga ang handang kong pangamatay para kung handang mamatay para kay Kristo. Not just the miracles, but martyrdom. Isa natin wonder of faith. Tingnan nyo, yung Hebrews 11. Sinare ko to sa inyo before. Tignan niyo ulit. Basahin niyo yung verse 35. Women, chapter 11. Women received their dead raised to life again. Others were tortured, not accepting deliverance that they might obtain a better resurrection. And others had trial of cruel mockings. Tingnan niyo yung next sa verse 36. Puro himala yung 34, 35, 34, 35, tsaka 33. Pero pagdating sa 36, faith din naman sila. Pero sila, trials of cruel mockings, scourgings, moreover of bands and imprisonment, yung isa binato, yung isa kinilagane, hati. May nanampalataya, nakipagkwentuhan sa leon, si Daniel. Pero meron ting nanampalataya, nung nilagane, tumalab. Happy siya. Magkaiba eh, di ba? Kaya na minsan natin dito tayo, by faith to, dito po. Pro-provide ni Lord. O paano yung mga nawala na hindi na nag-provide pero nagpatuloy? Yun na talagang hiwaga ng may hiwaga ang pananampalataya. Hanggang ngayon, hindi isip ko yan. Sana naman huwag ako magkaroon. Pero magkakaroon tayo, di ba? Paano pag nagka-cancer tayo? Kasi imagine si Pastor Noel Kapugaya, yung ating kaibigan Pastor dyan sa Santa Rosa. Nagka-cancer yung asawa niya, tapos bago magpasko, namatay. Ka-problema yung anak niya ngayon. Nasa ICU, pinakita sa amin yung 700,000, naka 900,000. Paano bang masarap ka? Tumabong pag yun ang problema, no? But I just don't know. But I tell you, if you look back at the Bible, that is what you call the wonder of faith. Amen. That even in the deepest pain of life, God's people would overcome. They would continually hope. They would continually serve. They will never deny their faith until their last breath. Mga kapatiran natin sa Iraq, sa Iran, sa North Korea, hindi natin kilala. Yung mga nag-start ng mission sa mga mahihirap na lugar, talaga namang napakabigat at walang kapalit na kaligayahan. Bakit? Kasi may pananampalataya. Sana piliin natin yung genuine faith, hindi lang pang miracles, pati pang martyrdom. It's wonderful. You cannot even comprehend. Di ba lang, wala namang tao siguro sa atin, ako, pangarap ko din yan, mapukutan ng ulo para sa Panginoon. Hindi. Wala naman nangangarap sa atin ng ganyan eh. Pero ang hiwaga, sa moment na nandun ka sa problema at trials and pain ng iyong paglilingkod, nagpapatuloy ka! Amen. Nagagawa mo yung kalooban ng Panginoon na itataas ko sa inyong pangalan. Sa langit na lang natin pagpipiyesta ng mga kwento na yan. Kasi masakit talaga pag dito eh. And that's the wonder of faith. It has a testimony of martyrdom. And it gives you the transparency of the Master. The transparency of the Master. That's the last. Hebrews chapter 11 verse 27. By faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. For he endured as seeing him who is invisible. Ang hiwaga ng pananampalataya ay nakikita mo, Panginoon, sa buhay ko, sa ministry mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga anak ko, sa pagtatapat mo. Napakahirap makita ng Diyos. Nakikita natin kanyang mga biyaya,
Ang nakikita natin yung kanyang mga sagot sa ating mga panalangin. Ngunit yung makita mo siya na hindi mo nakikita, yan ay iwala ng pananampalataya. Na kahit na Diyos ay napakalayong nasa langit, hindi siya malayo sapagkat nasa atin ang kanyang banal na Espiritu. At nakikita natin yan sa ating pagtatambal, sa ating pagsusulwining, sa ating pagsasakripisyo, sa ating pagdalo sa mga membro kahit nalilimutan ka naman pag may blessing sila. Sa ating pagtatapat kahit hindi tayo napupuri ni Pastor at nakikilala ng ibang mga members. Sa lahat ng ginagawa natin ng napakahiwaga, yung nakikita mo si Jesus sa iyong ginagawa. Kaya si Moises nakapagpatuloy, nakita niya ang Panginoon sa lahat ng nangyari sa Egypto. Nakita niya ang Panginoon sa lahat ng nangyari sa wilderness. Hindi siya perfectong tao, ngunit ang pananampalataya ang naging dahilan para makita niya ang invisible God. The transparency of the Master, seeing Him who is invisible. Peppers, pastors, missionaries, let's start this year walking by faith. Sundin natin ang kanyang salita, mahalin natin, panindigan natin, at ipangaral natin. Tayo po'y manalangin. Tumayo po tayo lahat at magpasalamat. Hayaan niyo rin ako na magbigay ng invitasyon tayo po sa ating host. Father in heaven, we praise and thank you for your word. Sometimes we really live life according to our calculation. We miss big time. Hindi namin nakikita yung livelihood. Nawala. Dating na taas-taas ang pag-asa natin. Yung tamis, yung pamumuhay ng banal. It's really because we have started to live by sight. We forgot to live by faith. And so Lord, may we dedicate to you this morning again to start seeking your word again. Be sensitive again to you. And so we can walk by faith. Help us indeed. Help your people in Jesus' name. Amen. Amen. Habang nakapagitad na kayo ko, hindi na pa ako magtatanong kung sino pinausap ng Panginoon. Ang akin lamang, kung Diyos ay namusap sa iyo sa kanyang salita, lumapit tayo sa altar na ito at makipag-usap tayo sa kanya. It is now our response to God's word. Come to the altar. The altar is big and open. You come and settle things with God. Maybe God wants you to settle things today. Lord, I want that lively hope once again. That amazing hope of serving you. Lord, let me go and walk by faith again. Sa ating mga members, ilang panahon na ang laging kalkulasyon ang iyong nakikita. Why don't you come to the altar right now and say, Lord, let me start my year in this church walking by faith. Come. Lapit po tayo sa altar. Kausapin po natin ang Panginoon. Lumuhod tayo sa Kanya, kausapin po natin ang Diyos. God bless you as you pray. Kausapin mo ang Panginoon. Mangako ka, humingi ka ng tawad, mag-decision ka, iwanan mo ang kasalanan, magsimula kang mag-commit na basahin ang Kanyang salita. Makipag-ayos ka sa Panginoon. God bless you as you pray. Let us pray. Ama namin Diyos na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat po Diyos sa mensahe na aming napakinggan. Tunay nga po Panginoon na bilang isang mga mananampalataya ay hindi kami parapat na lumakad lamang base sa kung ano ang aming nakikita. Hindi base sa aming present circumstances, lalo't hindi nakabase sa aming mga takot at aming mga alinlangan. Bagkos aming ilagak ang aming mga pagtitiwala, Panginoon, sa iyo. Ibigay po namin ang karampatang pagtitiwala sa iyo, Diyos. Panginoon, patawad po sa mga pagkakataon na kami po'y nagdududa. Sa mga pagkakataon na sa pamamagitan ng aming mga kalkulasyon, sa aming mga rationality, ay kami po ay pinaghihinaan po ng loob o Diyos. At pinipili namin ang tumalikod, at pinipili namin manlabaypay, at mas pinipili namin na sumupo na lamang. Ngunit sa oras po na ito, ipinakita niyo po sa amin ng Diyos na hindi nakabase sa kalkulasyon, hindi nakabase sa mga present circumstances, o sa mga tao o Diyos ang aming paglilingkod. Bagkos ito'y nakabase sa katotohanan na ikaw ang Diyos ng himalang,
Ikaw ang Diyos, kaluwalang ng langit at ng lupa, O Diyos, at maliit na bagay, Panginoon, para sa iyo, na ipagkaloob ang aming mga pangangailangan at malagpasan ang mga pagsubok na aming pong kinakaharap. Panginoon, maraming salamat po sa mensahero na inyong ginamit. Salamat po sa pagpapala po ninyo sa kanya pong buhay. At nawa po, Panginoon, ang mensahe na aming napakinggan ay hindi lamang po basta pumasok sa aming plane at lumabas sa kabila, bagkos ito po'y magbunga ng mga praktikal na aplikasyon sa aming pong mga buhay. Panginoon, dalangin ko po ang mga tao po ninyo na isinuko ang kanilang mga buhay sa oras po na ito. Mga tao po ninyo na inyong kinausap sa pamamagitan ng inyong salita, O Diyos. I pray, Panginoon, na nawa po, aking Ama, ay aming mapanindigan, Panginoon, ang aming pagsubo ng buhay at patuloy mo kaming pagtiwala, Diyos, hindi lamang sa mga oras po na ito, kulit hanggang sa hiling sandali ng aming buhay. Panginoon, dinadakila ka namin at minasasalamatan. Ito po ang aking siyapang dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you so much po. Tayo po ay makakaupo na. And maraming salamat po, Pastor Jeremiah Fuzlan, for the very wonderful and very timely message para po sa church. And MBBC, it's really about time for us to really walk by faith and not by sight. Calculation is good. No, being rational is good kasi bahagi naman yan ang pagkatao natin. Bahagi yan dun sa disenyo ng Diyos na ibinigay sa atin. Pero pag wala ang pananampalataya, masama yan. Kasi sa pamamagitan lang ng pananampalataya, nalulugod ang Diyos sa kanyang mga anak. Pastor Jeremiah, maraming salamat po sa mensahe. MBBC members, this year, let us walk by faith. Okay, that's the principle. Pag-isipan natin what is the application. And again, it is not an accident that bukod sa ating church anniversary, this is also our first World Missions Conference. And I think supporting mission is the very best way to show that this church is walking by faith and not